Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito pala mga kabunyog, ang layunin ng mga Duterte, kung bakit nang file ngayon ng petisyon para ipawalang bisa ang national budget for 2025 ng Administrasyong Marcos. Ano ba itong aking sinasabi mga kabunyog? Gusto ninyong malaman? Well, subaybayan po ninyo ako hanggang sa dulo. At ibubulgar ko ang maitim nilang balak. Anyway, panoorin po natin itong balita hinggil sa pag-file ni Vic at ungab ng petisyon sa Korte Suprema. Gustong ipadeklarang unconstitutional ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Kaugnay pa rin yan ng mga blankong items sa Bicameral Committee report. Naghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para questionin ang 2025 General Appropriations Act o ang ipinasang 6.326 trillion national budget. Panawagan nila sa Korte Suprema ideklarang unconstitutional ang budget matapos makitaan ng 28 blankong halaga sa Bicameral Conference Committee report na niratipikahan ng Kongreso noong Disyembre. Kahapon, iginiit ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na sa ilalim ng Omnibus Motion, otorisado ang Committees on Finance at Appropriations ng Kamara at Senado na mag-correct ng typo, grammatical at printing errors. Pero sagot ni Rodriguez, paano naging typographical ang blanco? dagdag pa niya, importante ang Bicameral Committee report dahil ito ang pundasyon o basehan ng Enrolled Bill o General Appropriations Bill. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin, why? Because that is criminal. Dahil dito, pinag-aaralan na ng kampo ni Rodriguez ang paghahain din ng kasong kriminal na falsification of legislative documents. Dumepensa naman si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adio, nanindigan siyang dumaan sa tamang proseso ang national budget. The Senate and the House have meticulously discussed provisions and line items in the budget. Banat naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, halatang namumulitika lang sina Ungab at Rodriguez para siraan ang Administrasyong Marcos. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita na kung saan naghain sina Vic Rodriguez at Isidro Ungab sa Korte Suprema para pawalang bisa ang national budget ng taong ito. Ngayon, ang dahilan daw nito kung bakit sila nag-file ng petisyon ay maraming daw irregularidad sa nasabing BICAM report. Halos umabot daw ng 28 na blanco ang nakitaan sa nasabing report at unconstitutional daw ito. Pero ang tanong, iyon lang ba ang kanilang dahilan? Kung bakit nilang gustong-gusto itong ipawalang bisa? Ito mga kabunyog, sa bibig mismo ni Congressman Ungab, nagpatotoo ang tunay nilang balak kung bakit nila ito gustong pawalang bisa dahil po mga kabunyog na banggit ni Ungab. Na pag napawalang bisa itong national budget, pwede naman daw gawing yung reenactment budget ng Administrasyong Marcos. Yes po mga kabunyog, nagsusuhisyon ang mga Duterte ng reenactment budget. Ibig pong sabihin, yung budget noong 2024 ay ipapareho ngayong budget sa 2025. Ang kanilang maitim na balak ay gusto nilang ibalik ulit yung dating budget ni Sara sa OBP na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos noong nakaraang taon at ibasura itong magiging budget niya ngayong taon na 700 million lang. Grabe mga kabunyog, kagarapalan ito. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong sinabi ni Congressman Ungab. Maliraw yung inyong hakbang ayon kay Senate President Cheese Escudero. Dapat daw yung GAA mismo at hindi daw yung BICAM report ang kinwestiyon nyo o kinwestiyon ninyo sa Korte Suprema. Ano ho ang inyong masasabi dito? Well, ma'am, kung babasahin niya yung aming petition sa Supreme Court, we are requesting na i-declare na unconstitutional yung buong GAA. Yun nga, ang basis namin is because the Bicameral Conference Committee report has several blank items. To be exact, 28 blank items in 13 pages. Ang tanong, bakit napirmahan at bakit na-ratify ng buong Kongreso, both houses? Kasi yung Bicameral Committee report is very important. That is the product
of the conference, reconciliation of the two houses. Kasi iba yung resulta ng House, iba yung resulta ng budget ng Senado. So kailangan i-reconcile yun, yung Bicameral Conference Committee. Yun. But pagkatapos sila in-approve at gumawa ng report, yun yung Bicameral Conference Committee report na pinirmahan ng members. Then it was ratified by both houses of Congress na blanco. Opo. Ang tanong is paano nagkaroon ng figures doon sa GAA? Because remember, this is not one or two blank items. Hindi ito inadvertent error. This is negligence. 28 blank items is actually na-shock ako. Opo. Naalala ko po, Congressman, yung inyong background dito na natanggap niyo po via email itong BICAM report, hindi ho ba alas 6 ng gabi. Pagkatapos po, pagdating po ng alas 7, ay na-ratify na po ito ng BICAM. Hindi ho ba yun ang inyong kwento? Yes, that's what happened. Although I was absent that time, na-trace back ko na lang yan when I studied I studied kung bakit na-overtake ang DPWH budget yung education sector. Opo. So I tried to work back, binuksan ko yung email. At doon nga po yung nagulat na nakita Yes, ninyo sa inyong pagbusisi na may mga blankong item. Doon sa pinadala sa inyo ng SecGen ho ba? Yes, ma'am. SecGen. Parang ano yan, may lahat ng congressman may email, papadalhan ng lahat ng documents every day. Kung ano yung tinitake up doon sa plenary at saka yung yung mga matters sa House. So doon ko, binalikan ko, then nakita ko yung December 11, and it's very clear that indeed there were blood items. And marami na rin nag-confirm na indeed. Opo. Actually, Congressman, I was also able to speak to Congressman Raul Manuel. Siya din po ang nagsabi, he did confirm rather that there were blank parts, no? But he mentioned halos 12, kung di ako nagkakamali, o 14. But now you're saying these are 28 pages. Pero sa huli ho, o yung sa dulo nitong lahat, ang sinasabi po ng ilang mga congressman, kahit na po may blanco, for example, sir, doon sa BICAM na inyong nakita din ni Congressman Raul Manuel, yung pinirmahan daw ho naman kasi ni Pangulo ay hindi naman po, ay wala pong mga blankong item. At yan din po ang makikita sa website ng DBM. So there is nothing, they're saying, unconstitutional about that. What's your reaction to that, sir? Well, I would say that the GAA is defective. Kasi the main basis for ang tinatawag namin dyan, enroll bill, is the Bicameral Conference Committee report. Kasi paano ka magkaroon ng figures doon sa enroll bill o sa GAA kung may blanks yung BICAM report mo. So, there is, at saka aprobado signed at saka approved or ratified ng buong Kongreso yung blank items. Opo, ratified on the floor by ayes and nays. Paano nilagyan nila ng figures yung blank items? 28 blank items. Yung iba nga na congressman tumatawag sa akin, ina-add na nila kung magkano. Well, sabi ko, ang question ko lang yung blank items, bahala na kayo mag-add. But it's reached billions of pesos. Ano naman po ang inyong reaksyon sa sinasabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na gusto nyo lang iparalisa ang gobyerno sa pag-question sa budget? Well, if he will review his budgeting lessons, hindi maparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, mag-reenact yung previous year's budget, ma'am. So nasa constitution natin yan. Unlike sa Estados Unidos, sa kanila doon, it's ang nangyayari kasi kanila, pag wala kang mapasa na budget, nag-shutdown sila. Sa atin, under our constitution, pag wala kang mapasang budget, the old budget or the previous year's budget will be reenacted. Ayun nga po ang sabi niya, gusto niya lang din daw ng reenacted budget para daw maibalik ang confidential funds ng OVP. Totoo ba yun? Well, they should not divert the question because the main question here is the blank items in the BICAM report, dapat yun ang sagutin. But sagutin ko na rin yan. You Go review ahead, the sir. 2024 GAA.
if they review the 2024, wala ring confidential funds si VP doon. So, dapat magbasa-basa naman ng konti. Yan mga kabunyog, narinig po natin mismo sa bibig nitong si Congressman Ungab na gusto nilang magkaroon ng reenactment budget na kung saan ipapareho na lang yung budget noong 2024 sa 2025. Ito mga kabunyog, ulitin po natin ang kanyang sinabi. Well, if he will review his budgeting lessons, hindi maparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, mag-reenact yung previous year's budget, ma'am. So nasa constitution natin yan. Unlike sa Estados Unidos, sa kanila doon, it's ang nangyayari kasi kanila, pag wala kang mapasa na budget, nag-shutdown sila. Sa atin, under our constitution, pag wala kang mapasang budget, the old budget or the previous year's budget will be reenacted. Grabe mga kabunyog, ito pala ang dahilan mga kabunyog kung bakit nila gustong ipawalang bisa ang national budget ngayong taon. Dahil mga kabunyog, kung maaalala po natin, ang pinasang budget lang sa Office of the Vice President ni Sara ay 700 million lang. Pero kung magre-reenactment budget ang Pilipinas, maibabalik ulit ang budget noong nakaraang taon ni Sara na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Hamak na mas malaki ito kaysa sa ipinasang budget ngayon para kay Sara na nagkakahalaga lang ng 700 million pesos. Well, dalawang kawatan lang ang ginagawa ng mga Duterte. At ito pa mga kabunyog, sinabi ni Ungab na hindi naman iyan ang purpose nila kung bakit gusto nilang magkaroon ng reenactment budget. Dahil daw, wala naman daw confidential funds si Sara noong 2024, kaya bakit ba sila mag-interest dito? Wala nga ba? Ito ipakita ko sa iyo. Nagsisinungaling ka pa? Yan o malinaw na mayroon, di ba? At saka, hindi naman yan ang habol ninyo eh. Ang habol ninyo madagdagan ang pundo ng budget ni Sara. Kasi po mga kabunyog, maliit kay Sara ang 700 million. Kailangan niyang kumurakot ulit. Kaya mas okay yung 1 billion na budget kaysa sa budget niya ngayon. Di ba Sara? At sa inyo, Digong Duterte, pagsabihan mo yan mga tuta mo, dahil nagsalita na si PBBM at tila sa kanyang reactions dito, mukhang galit na siya. Bahala ka, ikaw rin, baka pagsisihan mo ang patuloy na pagbatikos sa kanya. Baka magising ka na lang na nasa ICC ka na at nakakulong. Ito, panoorin mo ito. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,